Verse 1 all together sing. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of its glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us sin no more had dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of its glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Atong andamon to mga offerings palihog. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you nining kagabion. Salamat, Lord God, once again sa kahigayunan ng imong gitugot nga kami makasimba, Ginoo. Salamat, Lord, sa dakong privilege usab nga makauli mi sa among mga ikapulo. Akong pag-ampo nga imong kining panalanginan, itugot nga kini makahatag, Lord God, og dakong tabang sa furtherance of the gospel, Ginoong Dios. Ikaw mga panalangin sa offerings, sa tithes, o bisan naman ang mga hatag ni ining, ikaw mga panalangin sab kanila. In Jesus name I pray. Amen. Samtang maghahatag ta, paminaw ta sa special number palihog.
comrades, see the signal waving in the sky. Reinforcements now appearing, victory is nigh. Hold the fort, for I am coming, Jesus signal still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. See the mighty host advancing, Satan leading on. Mighty men around us falling, courage almost gone. Hold the fort, for I am coming, Jesus signal still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. See the glorious banner waving, hear the trumpet blow. In our leader's name we triumph over every foe. Hold the fort, for I am coming, Jesus signal still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. Fierce and long the battle rages, but our help is near. Onward comes our great commander, cheer my comrades, cheer. Hold the fort, for I am coming, Jesus signal still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. Hold the fort, for I am coming, Jesus signal still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. Amen. Thank you, men. Amen. Hold the fort, for I am coming. Salamat ang natin mga lalaking mga ngawit. Amen. So, time please, open our Bibles in the book of 2 Timothy. Second Timothy chapter 2, verses 14 to 19. Nanamo sa amen. 2 Timothy chapter 2, verses 14 to 19. Are there? Ako'y basa sa verse number 14, tubag mo sa verse 15, hangtod mahuman ang atong pagtubag-tubag sa verse 19. Of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Number 15. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Naghilo mo diha. Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already. Overthrow the faith of some. Verse number 19.
Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Magampo kita dalay ko buhi ng mga Dios nining kagabion Ginoo. Nagpasalamat mi sa kahigayunan nga imong gitugot nga makasimba mi og dako kayong portion sa among pag-abot dinhi sa among pagtapok mao ang pagpamalandong sa imong buhi gamahanan nga pulong Ginoo. Lord, panalangini ang imong ubos nga alagad sa pagwali karong gabiuna o ikaw usab, Lord God, mo makikistorya sa matag usa kanamo sa mga butang nga imong ipadayag gikan sa imong pulong pinaagi sa balaang espiritu. Ang pag-ampo, Lord God, nga ikaw maghatag kadaugan ni kagabion, ikaw ang mahimaya, ang ngalan ni Jesus Christ among ituboy sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. May gabi sa tanan. Alright, so palihog, tanaw palihog sa atong mga Biblia, diya sa verse number 17. Ano mo diha? And their word will eat as doth a canker, of whom Hymenaeus and Philetus. There is a word there nga kinahanglan og mo'y gilid sa kuha this week sa Ginoo to study and to bring out the message nga importante kaayo kanang word nga canker. Canker. Atong nailhan kanang canker sore drop. Para sa luas. Doon na relevance karong gabiuna. Doon na connection. Ang titles mensahe na ito karon may sound rude or mura og ngilngig paminaon pero importante kay ni kay gi-mention man sa Biblia. Ang title sa mensahe, Beware of Spiritual Gangrene. Gangrene. Ang gangrene sa English, ato kanang gigamitan og termino sa Binisaya nga kangrina. Kisay nakailag kangrina. Alam mo makaila? Sige, atong pakit-on sa pictures kangrina. Nindot kay na siya nga kangrina. That is a gangrene. Ha? The word canker in Greek, sige lang day, pakita lang sa sila day. In Greek is gagraina, which is being used in medical term as gangrene. Gangrene is a type of tissue death caused by a lack of blood supply. Okay? It causes any part of the body to suffering from inflammation, permiro mulubyok og tuslokon, kadugayan mo hinahinay og kutkot nga murag masamad, unya mulagom, unya kutkuton ang imong unod, murag samwat siya nga murag sangla, may hinay-hinay kapudpod, hangtod ang imong tiil, mahurot. It causes any part of the body to suffer from inflammation, becomes so corrupted that unless a remedy be seasonably applied, the evil continually spreads, attacks other parts, and at last eats away the bones. Ang katapusan niyang kaunon ang bukog. Mauna nga mga tangtang. Symptoms may include a change in skin color to red or black, nya numbness kana nga magbinhod na ang imuhang tiil or ang imong lawas kung asa siya dapit, swelling, muhubag, pain, skin breakdown, mangliki ang imong panit. Naapay daghang nindot kay picture, wala lang ginako giapil kay dili man maayo sa nuhuna ninyo ikahuman. Unya coolness, bugnaw na yung panit, nga murag patay, nga manimahong patay. The feet and hands are most commonly affected. But also, it includes kaning atong luas. Part na siya sa canker. Okay. So karong gabi una, thank you day, atong isgutan kining beware of spiritual gangrene. So as we understand, kining gangrene, musugod nis gamay, mudako, unya, muut-ut,
sa kinatibukan. Magsugod sa pagkaguba sa small cell, dayon nerve, dayon tissue, dayon organ. Hello? So magsugod sa gamay, muot-ot o gamay, hangtod na siya nga, kani nga kagaw mo kaon pwede sa tibok lawas. So doon na po di ay gitawag og spiritual gangrene tungod kay si Pablo nag-illustrate ni ana sa verse number 17 og ingon ang Bible, and their word. Asa nagsugod ang spiritual gangrene? Sa word. Sa pulong. It starts in the influence of the word. Amen. And the word, verse 17, amo diha, will eat, will consume, as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. So tonight, na mga butang nga angay na ito makatunan, unsaon nga makabantay ta or mahimutang aware sa spiritual gangrene. So ang ato adayong spiritual life, pwede di ay nga ut-uton. Pwede nga naay muot-ot ni ini o dili na maka-function pag-ayo ang ato ang spiritual life. Kanang tiil nga ingon ana, di na makalakaw tarong. Sakit na iyatak o niya, dysfunctional na. Sakit na sa utag sinilas. Sakit na siya sa patusan. Di na kaka-basketball ana, di na kakatarong ang nagdalagan. So it becomes dysfunctional or but pasabot nga mawala na ang imuhang usefulness sa imong lawas kung doon na kay sakit yun ana. Same as to Christian life, same as to spiritual life, kung dili na to bantayan atong kagalingon, maybe na ay maghinahinay ut-ut sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Wala masayop ang Ginoo, gipasulat niya kini kang Apostol Pablo ngadto kang Timothy because he is to warn us of the possibility nga pwedeng ut-uton ang atong spiritual life of something or somebody that would influence us. Number one, I would like to share tonight is the reason of spiritual gangrene. The reason of the spiritual gangrene. Ang reason sa espirituhanon nga gangrena. Number one, letter A weak spiritual immune. Ang reason sa spiritual gangrene is a weak spiritual immune. Sumala sa atong pagtuon, sa atong introduction, ang rason sa physical, namina mo, physically and medically, it is caused by lack of blood supply. So kung ang lawas, kung doon ay part sa imong lawas, especially sa kamot o sa tiil, nga dili na maklarog supplyan sa dugo, dili na kanabang normal ang imong blood circulation. Doon na nag-block, mabitan ng uban kanang nadaghang kay kolesterol o niya uban kay manglagom ang tiil, mulagom ang kamot. Nga naman, kulang na siya og blood supply. Kaya ang blood, ingon ang Bible, life is in the blood. So a body part without a blood, it becomes death or it dies. Amen? So it is started by a dysfunction that allows the bacteria to eat the tissues and consumes them gradually. So ang part sa imong lawas nga wala na klarong blood supply, maotoy dunay dakong tendency, dakong percentage nga kaunon ana nga klase nga kagaw, of course, mamatay man ang imong tissues, moto siya kaunon hinahinay. Sa spiritual life, spiritually speaking, it is caused by a weak spiritual foundation. Amen. Ang spiritual gangrene is caused, balikon ako, by a weak spiritual foundation. Ayaw kalimot mga Kristohanon nga kining atong kinabuhi, isip Kristohanon, duha ni ka klaseng kinabuhi, physical nga kinabuhi o spiritual nga kinabuhi. Ug ang Bible nag-ingon, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceedeth out of the mouth, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So it means we have a dual life. Doon natay physical life, doon natay spiritual life. Unya mostly, ang most ginato kayo nga concern, ang ato rang physical. Amen. Maghuna-una tag unsay panihapon, bago pa ganin nihapon, gahuna-una na unsay ipamahaw.
Ampingan kay nato atong lawas, gaamping kita sa atong unsay ibagno sa naong, unsay atong ipaputi, unsay ipapula sa ngabil, labi na sa mga babae. Amen. Amping kay tag unsay gibutang sa atong physical, but ingon ang Bible ang tao dili mabuhi sa tinapay ra, meaning physical. Apan also dapat usab atong atimanon ang atong spiritual nga kinabuhi. So sad to say, daghang mga Kristohanon karon claiming to be Christians but having no Christian life. Claiming to be spiritual, to be God-fearing, to be close to God, but having no evidence of spiritual life. Walay pag-atiman silang espirituhanong kinabuhi. If you are alive tonight, mag-atiman ka sa imong physical. Kung tinuod kang buhi, gutmon ka. Gigutom na ba mo ron? Ha? Kay buhi man ka. Wala may patay nga gigutom. Kung tinuod kang buhi, conscious ka sa imong hitsura. Nanudlay ba mo pagikan? Ha? Namulbos mo or at least man lang nag-ana-ana ba? Kalit-kalit ba? Nga naman, you are conscious. Why? Because you are alive. Question tonight, do you have a spiritual consciousness? Conscious ba ka sa imong spiritual life? Doon na ba kay concern nga wa na day kay simba-simba? Doon na ba kay concern nga wa na day kay basa-basag Bible? Doon na ba kay concern nga taod-taod na day ka wa makatarong og ampo? Do you still have that concern? Because if you are alive in your Christian life, you're truly a born-again Christian, buhi ka o mangita ka sa makabuhi sa imong kalag. Amen? And that starts, if you're saved, ang spiritual gangrene will start in a weak spiritual foundation. Specifically, lack of knowledge of the Word of God. Lack of knowledge of the Word of God. Hosea chapter 4, verse number 6. One is very important for us, mga kaigsuunan, nga mag-atiman kita sa atong Kristohanong kinabuhi. Ephesians, please. Hosea, sorry. Naanad na mag-Ephesians, eh. Hosea chapter 4, verse number 6. Are you there in your Bibles? Tanawag unsay hinungdan ngano ang mga Israelites nalaglag sila. Nanamo sa amen. Basa ta. Ready? Read. My people are destroyed for lack of knowledge. Why do they lack of knowledge? Because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Are you listening to me? So, my people are destroyed for lack of knowledge. Mga kaigsuunan, wala gilaing rason nga ang usa ka Kristohanon malaglag ug malayo sa Ginoo. Kay una sa tanan, bisag naa pa sa simbahan, nagpalayo na siya sa pulong sa Dios. Wala laing rason. Ang kaning espiritual nga kangrina or ang pag-ut-ut sa imong espirituhanong kinabuhi, magsugod na sa weak spiritual immune. Ikaduha, I hope inyo natimanan. So muna nining kagabion, atong ligunon ang atong spiritual immune. Unsa man nato pastor pag ligon sa atong spiritual immune, wa gyud kay laing tumaron, pulong ra gyud sa Ginoo. Ikaduha, wrong spiritual intakes. Wrong spiritual intakes. Sa physical nga bahin, dali kang sudlon og bakterya kung kulang kag blood supply. Sakto? Daling madaot ang imuhang lawas kung ang imong dugo wala nagklaro og circulate. Munang bantayanan kung mutaas atong cholesterol, bantayanan kung mutaas ang atong sugar. Kay kanang tambok, kanang sugar, mao nay mo block sa atong mga ugat nga dili maka-flow og tarong nga atong dugo. Sa diyang dili na maka-flow og tarong atong dugo, dunay ni mga parte sa atong lawas nga dili maklarog supplyan sa dugo. Therefore, kana nga mga parte sa lawas wala na nay klarong kusog, bati na siya o kadugayan mamatay na nga body parts. Now, how about sa itong spiritual life? Now, dito before ta moadto sa spiritual na ito nga kinabuhi, so, kulang sa blood supply. Ang hinungdan sa physical nga magkasakit o gangrena. Amen. Dayon, ang problema pagyud kay kulang pagyud kag blood supply, nagtake pagyud ka og sayop nga mga butang sa imong lawas. Kulang kag vitamin C, kulang kag vitamin E, kulang kag mga vitamins, pero ang imong kanunay gi intake soft drinks. Amen.
tabako, junk foods, hello, fast foods, kanunay fried chicken, kanunay french fries, kanunay burger, kanunay lami ra ba na pastor? Yes, kay lami gyud na siya sa lawas pero di gyud na makaayo sa lawas. Kung kada adlaw, I'm not saying sayop nang mukaon ka na, pero kung kada kaon nimo naa ka na, you are taking a wrong thing for your physical body. Unya nagampo kag maayong panglawas. Pero kada kaon gakok ka. Kada snack sting ka. Amen. Kada kape tagduha ka kutsara imong sugar. Pero nagampo kag good health. Amen. Amen. Kabaw ba ka nga ang usa ka kutsarang sugar sa panahon nga imo nang matake ang usa ka kutsarang sugar imong gisirada ang imong immune system for 3 hours. Ang immune system mo na siya gate nimo, mo na sila sundalo nga mo attack sa mga foreign things nga mosulod sa imong lawas, sa mga butang nga makadaot o niyang immune system dapat lig-on na siya pinagi sa pagtake og mga utan, pinagi sa prutas, pinagi sa natural food, mo na siya mo ligon sa immune system. Unya kung mag-take kag too much sugar, every 1 kutsara sa sugar will make your immune system go to sleep for 3 hours. So mura siya sundalo nga gipatulog nimo 3 hours so it could give those foreign bodies or foreign ka ng mga butang nga mosulod directly sa imuhang mga ugat o sa imong tibok lawas kay natulog gud og 3 hours imong sugar. Ay imong immune system tungod sa sugar. Ang pangutana, pila ka kutsara imong gitake kada adlaw nga sugar? So every 1 tablespoon is equal to 3 hours. Amen. Mao na nga dali ta masakit. Now, adto ta sa spiritual nga butang. Spiritual kay mura magdi na mo maningog nako anang physical lagi kay maigo lagi ta nang coke. Karon, adto ta spiritual nga butang. So, wala pa kay klarong blood supply, nag-take pa kag bati. Dayon sa may resulta, what would you expect sa imong lawas? Guba. Karon sa spiritual nga bahin, wala pa kay klarong weak pa imong spiritual immune, nag-take sa gag spiritual nga mga bati. Tanawa palihog ang warning ng Apostol Pablo. So, unsa may mahitabo sa imong spiritual life? Walay growth, pero siging ut-ut. Walay mo fight, pero siging kamatay. Amen? Walay mo fight, walay nagbantay, pero siging kamatay imong spiritual life. Now, listen. Tanawa verse number 14. Of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Hello. Apostle Paul told Timothy to teach his people to, number 1, avoid striving to words of no profits. Ingon sa Apostle Paul, hey, Timothy, ing na ang katawan, nga maglikay sila anang sigig, pakiglalis anang mga pulong nga walay hinungdan. Wala kay klarong devotional, pero sige kag tan-aw kibuloy. Amen. Wala kay klarong ampo, wala kay kaklarong devotional pagkabuntag, wala kakatarog ampo, wala kaklarong basa sa imong Bible, pero sige kag tan-aw Ilisuriano. What would you expect sa imong spiritual life and what would you expect sa imong doctrinal life? Unsay mo grow? Di mo grow ang mga gangrena sa imong lawas, ang mga kalunggo sa imong kinabuhi, ang mga butang nga dili unta nimo gikinahanglan, ang mutubo ang mga bad things instead of good things. Why? Because there is a wrong spiritual intakes. Ikadang warning Apostle Paul verse 16. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Nagbasa mo diha? The word shun is to stop or reject or deny. Kanang word nga shun. Ang word nga profane means approved to be thrown away because of filth and dirt. Kanang word nga profane meaning approved nga basura or sa atong binisaya mga butang nga iglalabay.
Amin mo. O ingon si Pablo, paglikay mo anang mga pagtulunan nga iglalabay. Amen. Subong nga palandungon karong panahon na ang mga Kristohanon wala na munit sa mga butang nga makahimo niyang himsog siyang espiritualong kinabuhi, pero sigig pamunit atong mga pagtulunan nga mga iglalabay. Hello? So, unsa may atong gi-expect sa itong spiritual life? Di magsigi tog ut-ut sa imuhang anuman, sige man kahinuog pamunit atong mga basura, profane. Another thing nga giwarn ni Apostol Pablo, read your Bible please. Kaya importante kinang sabton. I believe, nakabasa na mo ni Ana, pero this is very important to study tonight. Ingon ang Bible, but shun profane and vain babblings. Unsay bot pasabot anang vain babblings? Means a discussion of vain and useless matters. Kanang word nga vain babblings, avoid discussing with people of the things that are useless. Amen. Sige tag-spend og time anang mga butang nga discuss anang mga butang nga useless. Amen. Muna bitong perting ninduta ang Kristohanon nga mag-abot, dili ta maghisgot og laing kinabuhi, dili ta manglibak og laing tao, instead maghisgot tag pulong sa Ginoo. Nga naman, ang atong nindot nga hisgutan kanang butang nga makahimo natong healthy. Mga butang nga makagrow sa tong spiritual life, spiritual knowledge. Last Sunday, one of our examples, kami ni Badundon diri, we just, samtang nag-choir niya, Badundon, ikaw, kape Badun, igawas ko kika nagtuon, sige, kape mi, hisgot mi Biblia, si Badago, naghakot sa halublak, Brad, dali Brad, nga naman, gusto na ko maka-apil si Badago, kay, dili ko ganahan nga, masayang among fellowship, kay nagsugod naman ni Badundon sa mga teksto sa Biblia, mga doktrina, dali Brad, apil Brad, kape Brad, nga naman, we talk about doctrine. We talk about things that are relevant to our growth. Hello? Dili kay nigtapok na to halang hisgot anang mga tao nga wa may labot sila sa kinabuhi. Wa po tay labot silang kinabuhi. Hisgot tag mga butang, sige tag panglibak anang mga tao, sige tag hisgot anang mga butang. And it could not make us grow. These are vain babblings and sometimes doktrina sad nga way klaro. Hisgot anang mga doktrina nga way lami. Mga pagtulunan nga assumptions. So, sa may ikatabang sa itong spiritual life. So, maunay reason nga nung doon ay spiritual gangrene. Why? Because of wrong intakes, a weak spiritual immune, ikaduha, wrong spiritual intakes. Amen. Onya, if I may add letter C, wrong spiritual influence. Wrong spiritual influence. Tanaw yung Bible palihog, unsay nahitabo makaigsuunan sa dihang naay mga tao nga naminaw kang Himeneos o kang Philetus. Verse 17. Nanamo si Amen. Kani si Himeneos o si Philetus, mao ni sila'y nagdala og doktrina dito sa Ephesus nga mga mini nga doktrina. Unya na ang manginaminaw. Tanawa ko sa resulta, verse 17. And their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, verse 18, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, o sa sumpay, and overthrown the faith of some. Naagyo'y natakdan sa sayop nga pagtudlo. So kabantay naman ka nga sayop ng pagtudlo, ingon ang Bible, avoid them, mark them, and avoid them. Stay away from those people nga nakahibalo ka nga kani iya mga pagtudlo, dili man ay sakto. Dili man sakto sa pulong sa Dios. Amen. Kani iyang pagtulunan, kuan man siya, INC man siya. So, dili ni, it's not worth my time kung maminaw ko niya na. Nga naman, somehow, it will give you a wrong spiritual influence. Mabantay ta. Bisan pag amiga mo, bisan amigo kay mo, pero kang kahibalo ka nga, sayop na siya og baruganan, ayaw sige kuyog. Sayop na siya prinsipyo sa kinabuhi, ayaw sige kuyog. Sayop na siya polisiya sa kinang pastor, dili na ta magig-amigo. I'm not saying dili ka magig-amigo, pero lahi nang nagig-amigo mo or naghugoy-hugoy gyud mo. Nga naman somehow, ang iyang baruganan, mahimo na niya nimong baruganan.
Amen. Munang me myself, stay away man ganit ko from among those pastors that kay balo kung dili mi parihag baruganan. Dili mi parihag stand on these things. Ngano makikuyog ako, it's better for me to walk alone than to go with a crowd in the wrong direction. Amen. Nga naman, because of wrong spiritual influence. Look at the Bible's place in 1 Corinthians 15:33. Muna siya rason sa spiritual gangrene. Muot-ot na. Doth a canker that eats the flesh. O say sumpay, o say basa. Nana mo diya? Amen. Ready, read. Be not deceived. Evil communications, o say result, corrupt good manners. Naminaw mo? Ang evil communications, kung inyong words nga gi-exchange, mga bati nga mga pulong, bastos nga mga pulong, or dili maayo nga mga pulong, it will corrupt your good manners. Matingala lang ka, pastor, ka ng akong anak, pastor, buutan manggita ng bataa, pero natingala yung kung anong nakahimo o si anak, pangutan-ag kinsa iyang barkada. Pastor, wag yung ko gadahom nga iyan ang mahimo kay kanang akong anak, buutan yung nga. Di yun na, inaanak yun nga pagkabata, pero anong na inaanak man na siya, pangutan-ag kinsa iyang kuyog. Because evil communications corrupt good manners. Nagtudlo ka sa balay o good manners. Nagtudlo ta sa simbahan o good manners. Pero pag-abot sa eskwelahan, evil communications. Amen? Mabito na mga ginikanan, monitor gid mo sa inyong mga anak. Kayo mo kalimot nga 8 hours of the day, wala siya nimo. Parenting is more than just feeding your children and putting clothes on your children and putting food on the table, but also parenting is following up your children with a very kanabitong quality time, mga makikistorya ka kaniya kay nag-influence ang kalibutan sa atong mga anak. Spiritual, unsa to? Wrong spiritual influence. Careful ta. Kay kanang nakahatag na tog influensya, doon ay panultiyon sa English, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Tell me who you are, and I will tell you who your friends are. Until today, those people nga dili ka give up silang barkada are still trying to refute that statement. Ang mga tao nga dili pa kabiya silang barkada, dili kabiya sa bisyo, nagsulay paghapon og prove nga kana nga statement wrong, pero hangtod karon they are still wrong. Kay dili gyud na sayop nga statement kay naa po na as Biblia. Amen. Reasons for spiritual gangrene, letter A, unsa to number 1? Weak spiritual immune. So tonight, atong i-check ang atong spiritual immune. Ang gwardya sa atong espirituhanong kinabuhi, way lain, pulong sa Ginoo. Ang muhatag na itong kalig-on sa itong espirituhanong kinabuhi, pulong sa Dios. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Letter B, wrong spiritual intakes. Amen. Letter C, wrong spiritual influence. Sayop og naka-influensya. Number 2, the reach of spiritual gangrene. The reach of spiritual gangrene. Asa man ni mukabot, pastor? Asa man ni muabot, pastor, ang spiritual gangrene? Una sa tanan, nagsugod ni the gangrene of wrong doctrine. The gangrene of wrong doctrine. Doctrine is knowing what is right. Amen. So arita, sa tong text ni kagabion kay dinhira man ni. Verse number 16. Ano mo sa amen? But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Verse 17. And their word. So ang atbang sa word of God, word of men. And their word as doth a canker, of whom Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred. So gikan sa kamatuuran nga sayop sila. Sumpay,
saying that the resurrection is past already. So dunay doktrina nga gidala si Hymenaeus o si Philetus na nudlo sila nga ang pagkabanhaw humana. Humana man gud ang resurrection. Unsa man imong baruganan ana o niya humana ang resurrection humana. Tapos na ang resurrection nabiyaan na ta. So kini si Philetus o si Hymenaeus na nudlo og sayop nga doktrina. Wrong eschatology. Pero bisan pa man og nakaingon kitang sayop sila, ingon ang verse 18, na ay nadala and have overthrown the faith of some. Napildig yun ang pagtuo sa uban, nalupig yun ang pagtuo sa uban. So kining wrong doctrine is a gangrene to the body of Christ. Hello? Wrong doctrine, balik ko na ko, is a gangrene to the body of Christ. Munang kita, mga kaigsunan, isip members of this church should watch out and should be careful sa mga butang, sa mga doktrinang atong gipaminaw, atong gidawat, tungod kay kining sayop nga doktrina, usa kini kakanggrina nga muut-ut sa lawas ni Kristo nga mao ang church. Doctrine destroys churches. Amen. Hello? Careful ta sa wrong doctrine. Mao nang anigyug Domingo Sunday School kay diri gitudlo ang doctrine. Amen. Paminaw gyud sa Biblia kay naa diri gitudlo ang doctrine, ang basaha gyud ang Biblia kay diha ta makakat-on sa doctrine because doctrine is knowing what is right. Now if we don't know what is right, there is always a tendency to go wrong. Wrong doctrine. Subo nga palandungon, daghan na kayong mikatap karon sa tong palibot nga mga sayop doktrina. Mutanaw ka sa YouTube, mutanaw ka sa Facebook, mutanaw ka sa social media, daghan na kag makit-an diha bisag kinsa lang pastor, bisag kinsa lang mga magtutudlo sa kunuhay sa Biblia, magtutudlo kunuhay sa pulong sa Ginoo. Ug ingon ang Bible, they deliver good speeches, they deliver fair speeches to deceive the hearts of the simple. Now, if you are not founded by the Word of God, kung wala kay klarong foundation sa mong spiritual life, mapildi ka. Wala kay doctrinal discernment, di ka kabantay sa sayop nga doktrina, mailad ka, tungod lang kay amigo mo, tungod lang kay naamoy rasyon, tungod lang kay naamoy ka na bang something in common, pero wala kay pakialam sa doktrina. It eats your spiritual life as doth a canker. Muot-ot na siya. Amen. Number 2, the gangrene of wrong desires. Di lang kay wrong doctrine, it will lead to the gangrene of wrong desires. Desires in life are very important. Do you have desires? Pero mag-careful ka sa imong desires kay basig bunga na sa unod nun nga desire. Na mga desire diri sa Proverbs chapter 1 nga ga-warning ang Ginoo nga dili ta pwedeng muuyon sa mga desire nga ingon ini. Hello? Proverbs 1 please. Verse 10. Nanamo sa amen. Proverbs 1 verse 10. Nana? My son, if what? If sinners entice thee, consent thou not. If they say, come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privily for the innocent without cause, let us swallow them up alive as the grave, and whole as those that go down into the pit. We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil. Ingon ang Bible sa verse number 14, cast in thy lot among us, and let us all have one purse. Ingon ang 15, my son, walk not thou in the way with them. Refrain thy foot from their path. Namina mo? From the wrong doctrine results a wrong desire in life. Pero ingon si Kristo, o ingon ang Proverbs, my son, ayaw paglakaw diha nila. Ayaw pagsubay diha nila. Nga naman, these kind of desires are wrong desires. O kini nga mga desires, it will cause a spiritual gangrene in your life.
Number 3, the gangrene of wrongdoing. Di lang kay nagsugod sa gangrene of wrong doctrine, kundi mo lead up to gangrene of wrong desires in life. Mahimo man kang blinded, mabuta naman ka. Tingala man ka, daghang Kristohanon maingon nga, si Kristo ra gyud, si Kristo ra gyud. Pero kwarta na ganing isgutan, biyaan na si Kristo. Tino dili. Si Kristo ra gyud ako maluluwas, si Kristo ra gyud sundon, wa na gyud lain, di gyud na koy baylo ang Ginoo bisag unsa pa makabtangan ning kalibutan na. Pero kwarta na ganing isgutan, baylo gyud si Kristo. Nga naman na, kay naa say wrong desires. Our desires should be pleasing God and lifting up the name of the Lord Jesus Christ. To glorify God. Maura man gina. Dadon gani ka sa panahon, dadon gani ka sa kahimtang nga murag di na gyud mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi. Biya ana nga klase nga kinabuhi. Kaya ang usa ka Kristohano ang iyang desire dapat nga malipay ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Dadon gani ka sa kahimtang nga wa na ka makadaig sa Ginoo, you are in the wrong place. Look at the Bibles, please. Wrongdoing, verse 18. 16, please. But shun profane and vain babblings. Asa man mo lead ang kining mga discussion of useless matters. They will increase unto more ungodliness. Sabi ninyo? Wrong doctrine leads to wrong conduct. Wrong doctrine leads to ungodliness. Increase of what? Ungodliness. Mag-produce rag an ikaw imbis Diyos nun ka, nagtarong ka. So tanawang gini mo, dapat everyday, mas nagka-Diyos nun ka, mas mahinadlukon ka sa Ginoo, mas nagkaduol ka sa Ginoo. If that is not happening in your life, there may be a gangrene in your spiritual life. Amen. If that is not happening, if you're not growing in the Lord, if you're not growing in your wisdom, in your knowledge in the Lord Jesus Christ, if you're not growing sa mong Christian life, there may be a gangrene in your spiritual life. Amen. Nga instead, ang expectations nga nagtubo ka sa Ginoo, nagkaduol ka sa Ginoo, nagkabalaan ka, nagkamatarong ka, naminaw mo na ko? Asing to me? Mas mahinadlokon ka sa Ginoo. Pero naunsa man hinoon karon nagkawala man akong kahadlok sa Ginoo. Nagkawala man akong ganas pagbasag Bible. Nagkawala naman akong ganas sa pagsimba. Nagkawala naman akong ganas sa pag-alagad. Basig na ikang gangrena ang imong spiritual life. Basig na ay nag-ut-ut sa imong spiritual life. Basig na ay unbelieving boyfriend diya sa imong spiritual life. Basig na ay unbelieving friends nga na sa imong kinabuhi nga gigamit sa yawa. Basig na ay unbelieving people nga naghatag nimo wrong influence sa imong spiritual life. Mo nang wa na kay hunger, wa na kay thirst sa imong Christian life. Nganuman kay naanay kang grina, dysfunctional na ang imong spiritual tissues. Kaya nag-ut-ut nimo. Ato nang i-check. Kana bitong sa tong lawas doon natin, pamation nga murag di na mao. Dili na normal, mapa-check up man ta. Check up ko ba, kay murag magbinhod na akong dire, di ba? Check up ko ba, kay murag maglain naman akong kuan. Gibati, pa-check up ko ba? Nga naman, ipa-check nimo og unsay problema nga nung dili normal gyud ang imong function sa lawas. Amen? Pa-check up ko ba, kay murag usa ka bulan namong gaway klaro kalibang. Hindi na, kuyaw na na. Na kay colon cancer. Amen? So imo nang ipa-check up nga naman kay wala na nag-function ang tanan. How about sa itong Christian life? Kano sa ata nagpa-check up sa Ginoo? Gipasagdan lang ba nato ang atong numbness sa Word of God? Gipasagdan lang ba nato? Lamin na mo na ko. Gipasagdan na ba lang nato ang atong pagkalayo diya sa pagpangalagad? Kabugnaw sa pagpangalagad? Hello? Vain babblings. Listen to this. This is very important. Vain babblings could not only mean we have to refrain from attending to discussions of wrong doctrines, but also to wrong kind of communications. Aminaw mo na ako. Ang vain babblings, this is general term sa mga butang nga walay hinungdan dias Ginoo.
Og dili lang kini, I believe, dili lang kini doktrina. The internet world today is filled with platforms in which people could meet virtually and talk privately even of sexual and immoral topics. There is kana bang ads diya sa Facebook nga moagi ka ng Omegle? And people sign up there, and some of the kanang dili lang kay kana, I believe napay mas daghan, napay mga apps nga mo log in ka, mo sign up ka, and so you could meet people from around the world and talk to them, and share some things to them, and you could talk any private thing, mag-video mo diya, mag-unsa mo. Naminaw mo nako. Og ingon ang Ginoo, dili ka maghimo og evil communications. Why? Because evil communications corrupt good manners. Evil company will corrupt your Christian life. Evil company will corrupt your Christian life. Dili lang gani dihang napita mga sites, bisan sa Facebook, bisan sa Messenger o sa emails, pwede nang mahimo. Mahimo magani na sa text lang kaniadto. You know the term? Kaya ba mo sa term kaniadto? Text. Di ba? Video call. Kaya ba mo makaraan text lang sa una, maka-communicate og mga binuang, mga binastos nga istorya or tawag-tawag, mga kaigsuunan makaguba na sa mong spiritual life. Mabito na measurement kamo mga dalaga og naay manguyab ninyo. Kanang nanguyab nimo kung nakapahini mo na mong karnal, di nakabuton sa Ginoo. Ang nanguyab nimo kung makapahimo nimong malayo hinong ka sa Dios, di na God's will. Simple as that. Kay walay Ginoo nga moalaw nga malayo kaniya. Amen. So kanang imong uyab or nanguyab pa lang, nahimo hinuon ng nakapahimo hinuon nimong stagnant sa pagpangalagad o nakababag sa pagpangalagad nimo, di nakabuton sa Dios. Hello. It could also mean avoiding such fellowships that does not bring spiritual results. Listen to this. Be careful of spiritual parasites. Unsa man ang spiritual parasites? Unsa may example sa atong parasites? Kuto. Kisa man yun diri ganahan mamuhi og kuto. Kuto, libon, bunhok, bukbok, tungaw. Wala man siguro normal nga tao makakita niya siyang lawas. Uy, kanindot nila ako ni silang buhion. Padaghanon ako ni sila. These are parasites. These are things nga dili makakontribute sa imong good health, makaguba hinon sa imong good health. Naminaw mo na ko. Hingutan man ganyan mo ng iro kung dagang kay pulgas. These are parasites. These are, listen to this, living evil things. Buhi na, pero mga dautan ng abutang kung nana nimo. So nakapasagdan nimo ng tunga o diar na sila. Makagwanta ka. Kuto, gusto ko, maka-reach ko mga 2 million ka kuto sa kong ulo. Nangatol na kong ulo, nagisgot na noon. Dili ka makagwanta nga imo ng buhion. Are listening to me? And also, there are spiritual parasites in life. Unsa man ang parasites sa kinabuhi sa espirituhanon, pastor? Mga buhi na silang butang or tao sa imong kinabuhi nga mukaon sa imong spiritual life. Mukonsume sa imong spiritual life. Maybe a habit diya sa cellphone, a habit diya sa computer, a habit sa imong personal kinabuhi. Maybe kining mga butanga, buhi kayo na sila, pero wala nimo na kinahanglan sama sa kuto. Buhi na sila, pero dili na makakontribute sa imong spiritual life. These are parasites. Maybe na kay ka-teammate karon o ka-chatmate karon nga mo hinungdan nabugnaw ka sa papangalagad. Maybe na kay callmate karon nga nakabugnaw nimo sa papangalagad. Maybe na kay gipangtan-aw nga mga salida or videos sa imong cellphone nga nakabugnaw nimo sa pagbasa og Bible. Maybe na kay gipangbasa nga mga books or mga sites diya or mga Wattpad nga wala nakahatag og spiritual contribution sa imong Kristohanong kinabuhi. These are spiritual parasites.
Amen. Dili gyapon ka give up anang mga Korean. Nga mo hinungdan. Kung Korean nga salida, 2 ka oras, 1 ka oras ang episode, pero pabasahag Bible, 15 minutes pa lang, tulog na. Buhi na sila, pero wala na sila ga-contribute sa imong spiritual life. Nag-consume sa imong time. Nag-consume sa imong kwarta. Nag-consume sa imong oras, pero wala nag-contribute. Amen ba? Mura bagkuto. Nag-consume po, apil sa imong vitamins, nanguha po, sa imong gikaon, nanguha, pero wag gid mo hatag nimo. These are spiritual parasites. Namina mo? Listen, focus. Look at verse 18. Who concerning the truth have erred. O sa resulta, concerning the truth have erred, kani si Hymenaeus og si Philetus, saying that the resurrection is past already, so they're bringing wrong doctrine, overthrow the faith of some. Naagyoy nadala. Ayaw gyud pag unahuna nga lig-on na kay ka nga dili ka madala kay kung magsigi ka ana ut-uton jud ka. Kung dili ka give up ng unbelieving boyfriend, girlfriend, ut-uton jud ka ana. Hymenaeus was certainly the same person mentioned by Paul in 1 Timothy chapter 1 verse 20. Ingon si Pablo, among whom are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over, whom I have delivered to Satan, that they may learn not to blaspheme. So kining mga tawhanang gihingan ni Pablo, mga duna ginid dautan og bati nga gihimo sa church. O gimension na din to warn those people nga pagbantay mo na mga tawhana kay bati kay na sila gihimo nako. O gingon si Pablo, gitugyan na lang gunako na sila ni Satanas. Kay wala sila nakahatag og kaayo sa gospel. Philetus is mentioned only here in New Testament once. And maybe have joined Hymenaeus later as a partner of or disciple in his false teachings. These false teachings are mentioned in the next verse. Kanang resurrection has passed already. Kung say reach sa gangrene, the gangrene of wrong doctrine. Asa man ta makakuha, pastor, of right doctrine? Read your Bible. Number 2, the gangrene of wrong desires. Paunsa man ta pastor, makaproduce og right desires? Read your Bible. The gangrene of wrongdoing. Paunsa man ta, pastor, maka-abstain na ng wrongdoing. Abstain or stay away from those friends that leads you to wrongdoing. And read the Bible. Abstain from wrong spiritual influence. Number 3, the remedy of spiritual gangrene. Ang gangrene, dili ni makatakod. Kinahanglan lang ng tambalan. Amen. Like kanang psoriasis, dili man na siya makatakod. Pero kinahanglan siyang tambalan. Kaya kung dili siya tambalan, ingon diri sa tuang introduction, it causes any part of the body to suffer from inflammation, becomes so corrupted that unless a remedy be seasonably applied. So ang tambal, kinahanglan, kanunayon yung apply. Murag ka na mga fungi gud sa tutiil. Kung dili nimo na atimanon og tambal, magkatol ginapermente. So in order for that to be healed and to be cured totally, kinahanglan na adyo kay gi-maintain nga tambal hangtod mawala gyud. Are you listening to me? So maupod ang spiritual gangrene na ay tambal. Pero imong i-maintain. Arita mag-una. The remedy of spiritual gangrene, verse 19 ta mag-una. Verse 19. So naay nadala, pero verse 19 nag-ingon, basa ta, please. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Having this seal, the Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Number 1, or letter A sure foundation. Ang tambal sa spiritual gangrene, una sa tanan, a sure foundation.
The Bible says in 1 Corinthians chapter 3 verse number 11, unsa man ang sure foundation? Ato na nang naisgutan. 1 Corinthians 3:11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So the sure foundation is Christ. So una sa tanan, to cure that spiritual gangrene in life is Christ. 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 Dili nang simba-simba lang, si Kristo gyud. Dili nang basa-basa lag Bible, si Kristo gyud. Dili nang apil-apil lang sa ministry, si Kristo gyud ang makaayo sa mga butang nga nakaut-ot sa atong spiritual life. Let's get back to the foot of the cross and find the blood of Christ and cleanse us and renew our spiritual lives. Hello? Si Kristo gyud. Klaruhon ginato ang atong relasyon diyan ni Jesus Christ. Paul said, nevertheless. Kay nakuyawan si Pablo, kay si Himeneos o si Pilitos, naagyo nadala. Pero natagaan og comfort si Pablo, ni siya, nevertheless, the foundation of God standeth sure. Meaning, despite the bad influence that these two guys giving to some people or doing to some people nga naagyo nadala, those who are strong in their spiritual foundation were not carried away. Ingon si Pablo, nevertheless, naamog yun nadala, pero nevertheless, katong mga ligon, wag yun madala. Amen. So ang madala, katurang huyang sa doktrina. Amin naman ako. Muna niining kagabion, klaruhon na to ang atong spiritual foundation. It's because these people have a true relationship with Jesus Christ. Unsa may timailhan, pastor, sa tao nga na true relationship with Jesus Christ. Nasa verse, tanang Bible ninyo. Timailhan na. So, basa please. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. Ang Ginoo nakaila kanila nga mga tinuod nga iya. Iya ba ta sa Dios? Karon ang sisumpay. So let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So ang tinuod nga tao nga nakaila kang Kristo mobiya sa pagkadautan. Kitang tanan nakaagi magdautan og bati nga kinabuhi. Pero kung naana si Kristo tong kasing-kasing, kung ato na siyang gidawat isip personal nga maluluwas, nakasabot nga iyang pagpakamatay sa cross tungod to sa atong sala nga dili ta mismo makabayad. Og say ni bayad dito sa cross sa Kalbaryo, aron ako ug ikaw dili na kinahanglan maadtog impierno. Kana lang daan imong sabton, angayan angay og matarong lang nga mobiya ka sa pagkadautan kay si Kristo namatay tungod sa atong pagkadautan. Tungod sa atong pagkamakasasala. You need a strong foundation, a sure foundation. And that sure foundation is Jesus Christ. So maayo lang ka anang nag-ut-ut nimo kung tinuod kang luwas. Pero kung dili ka tinuod luwas, mo padayon gyud nag-ut-ut sa mga spiritual life. Ikaduha, a scriptural foundation. Nasa verse 15. 2 Timothy 2:15, please. Ano mo diya si amen? So ang Bible nag-ingon, study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So unsa may makatabang sa spiritual gangrene? Scriptural foundation. Iyon ang Bible, rightly dividing the word of truth. Maayong pagbahin-bahin sa pulong sa kamatuuran. Kinahanglan ang Kristohanon makamaogyod mo bahin-bahin sa pulong sa kamatuuran. Makasabot din sa Biblia, mapundaran gyud ang iyang kasing-kasing sa pulong sa Dios aron dili sa madala ni Himeneos o ni Pilitos. Dili siya madala sa wrong influence. Dili siya mutulon sa wrong intakes. Kay lig-on man ang iyang pundasyon sa pulong sa Dios. Lig-on ang iyang pundasyon. Paminaw Kristohanon, ang imong pangidaron sa Christian life, dili mo garantiya sa imong lig-on nga pundasyon. Dili ka kaingon nga, 7 na ko katuig, 9 na ko katuig. No. Lig-una ang imong pundasyon sa pulong sa Ginoo, matag adlaw. Lig-una ang imong relasyon. Dapat ang atong relationship ni Jesus Christ getting stronger,
getting deeper. Amen? Atong relasyon sa pulong sa Ginoo, nagkalawom, nagkalapad ang atong kahibalo, nagkadako ang atong kahibalo sa pulong sa Dios. Kaya there is a spiritual gangrene. There is. Amen. In conclusion tonight, listen. Spiritual gangrene is a real danger that left unchecked, kung dili nato mabantayan, can spread corruption and decay within our hearts. Spiritual gangrene will not begin in the foot, in hands. It will begin at heart. Amen. Magsugod sa kasing-kasing. Can spread corruption and decay within our hearts just as physical gangrene affects the body. The Apostle Paul urges us to guard against weak spiritual foundations. So atong tanawon, atong i-check ang atong spiritual foundations tonight. Una sa tanan, tinuod batang saved, tinuod batang anak sa Ginoo, tinuod batang Kristohanon. Amen. And avoid consuming anything that distracts us from God's truth. Likayan nato ng vain babblings. Discussions of things that does not matter, useless matters. Amen. Yeah, people, avoid from chatting with anyone that could influence you from anything that is not godly. Avoid from entertaining those who chat with you without any permission and reply sad ka, bisag wa ka kahibalo, wa ka kaila. Avoid that. Nga naman, it will eat up your spiritual life. It will eat up and it will consume your good relationship with Jesus Christ and good relationship with the people of God. Amen. Wala namang gani ta makaistorya sa tanan natong kaigsuunan o sa mga taong atong gihandol. Dili man ganita makaistorya permente. Mo entertain nung taan mga taong wa ta kaila. Magbantay ta kay dunay wrong desires nga ipugas ang yawa. Are you listening to me? Amen? Careful. Dagang minyo nga na-disgrasya anang chat-chat. Daghan pod single na-disgrasya anang chat-chat. Bantay ta. Nga naman, it will eat up your doctrine. Hello? Like false doctrines, worldly influences that leads to ungodliness. Mailhan man imo na. Kay una sa tanan, ikaw may mahimong dili na Diyos nun. Nabati naman imong huna-huna, nabati naman imong kasing-kasing, nawala na imong desire sa pagpangalagad. Instead, listen, let us build our lives on the sure and solid foundation of Jesus Christ. Holding firmly to God's Word. Pulong sa Dios. I-check ang atong sitwasyon, atong kondisyon sa pulong sa Dios, which guides, strengthens, and sustains us. As we seek to know and apply God's truth in our lives, may we stay rooted in Him, protected from the dangers of spiritual decay. Kaya mo saan ang decay? Lata. Let us guard ourselves from spiritual gangrene. Bantayan nato nga magpabilin nga healthy, lig-on ang atong relationship dito sa Ginoo. Nga walay nag-ut-ut na to. Kaya mo, sabot mo ng word nga ut-ut. Nahinag ut-ut ba? Pasig lig-on lang ta sa tubangan, lig-on lang ta sa itong panuot, pero anay gakut-kot sa itong spiritual life. Anay is also a spiritual life. I mean, a spiritual gangrene. Hello? Let's be careful with that. Manindog ta palihog. As we reflect to God's message tonight, think of those things that you could consider as spiritual gangrene in your life. And as I call for invitation tonight, ayaw paglangay, i-forward na sa Ginoo, ingna ang Ginoo, Lord, I will give up on these things. Ako ning undangan, Ginoo. Kaya nakaguba ni sa akong spiritual life. Di lang kausa, kaduha, kung dili nakaguba ni nako. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the message tonight. Thank you, Lord, for bringing us a message that is so fresh, reminding us, rebuking us, nga usahay ang mga spiritual parasites, spiritual gangrenes,
Wala na mo mabantayan, o sahay, amo pagani kining gipangga, Ginoo. Not knowing na nakaguba ni sa among relasyon diha kanimo, O Dios. Ginoo, nawali ng imong pulong. Nasayod ko nga ikaw nakigistorya sa matag usa nimo kamakanakan. Humuka ang kasing-kasing sa matag usa. Holy Spirit, ikaw magigistorya padayon sa matag usa kanamo, Ginoo. Lord, papawaa sa Satanas ang dili sa makasamok namo karong gabiuna. Tuguting imong katawhan karon, let your people make a reflection and a right response sa imong pulong karong gabiuna in Jesus' name. Amen. Pabilin sa pagduko sa ulo, piyong sa mata. I believe ang Ginoo nagigistorya ka nato. I believe walay usa nato nga walay spiritual gangrene, naag yun. So duol sa tubangan og ingna ang Ginoo. Lord, ako ning nakita karon nga dili ni mao. Kaguba ni sa akong spiritual life. Makaguba sa akong relasyon nimo. Makaguba sa akong gugma sa imong pulong. Makaguba sa akong kainiton sa pagpangalagad. Please, tabangi ko, Ginoo. Come on. Ayaw usa pag-atiman og laing butang. Ayaw usa og gawas-gawas. Iduol na sa Ginoo. Gusto kag healthy, strong relationship with God? Huna-hunaa ang mga gangrena sa imong kinabuhi ron. Sige. I'll give you time to talk to the Lord Jesus Christ. Precious Heavenly Father, we thank you, Lord, ining kagabion. Salamat, Lord, sa kahigayunan nga kami makaampo ug makapaabot diya kanimo, Lord God, sa amo, Lord God, nga response sa imong pulong, Ginoong Dios, nga among nadawat karong gabiuna. Panalangin ni Lord ang mensahe nga naa sa mong kasing-kasing nga dili kini kuhaon sa yawa. Ug tabangi, Lord God, nga amo kini ika-apply. Tabangi mi, Lord God, nga kanunay mag-monitor sa mong kinabuhi, mag-evaluate sa mong spiritual life. Nga the more nga ma-strengthen ang mong relasyon diha kanimo, Ginoo. Gidayeg ka na mo gipasalamatan ni kagabion. Thank you, Lord, sa imong kaayo, sa imong presensya, sa balang espiritu ug sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. Og amen. And the people said, Amen. Let's sing one song as we give our closing offerings this evening. What a day. Verse 1, all together sing. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky.
no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no more sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Pray. Heavenly Father, we thank you for this evening. Once again, thank you, Lord, for the message you've given to us. Thank you sa mga katawhan, Lord, yung mga gidalas pagsimba karong gabi una. Tabangi kami, Ginoong Dios, nga mahimong sensitibo, mahimong mabinantayon sa among spiritual nga kinabuhi. Kung unsay among gi-intake, tuguti, Lord God, ug tabangi kami nga duna kini spiritual nga result. Nagami grasya, Lord God, nga mga pulong among nadunggan karong gabi una, among ma-apply sa among kinabuhi, Ginoong Dios, aron mo padayon migtubo, mo dayog expand ang among kahibalo diya kanimo o Dios. Dalaygon kani kagabiyon, i-bless among tithes and offerings, i-bless usab imong katawhan sa pagpauli, kay safety nga makaabot sa panimalay nga safe and sound. In Jesus name I pray. Amen. Og amen.